pinapasok din sila ng ganito. Mga intriga, mga tampuhan. Kaya, nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, ang unang pinaka-close niya ay sugat, halika, haplusin mo ang aking mga sugat. And then he says, my Lord and my God. Parang ang mensahe ng Panginoon kay Tomas ay, Tomas, humilig ka na. Sarili mong sinusugatan mo kapag humihiwalay ka. Huwag kang hihiwalay. And Peter was also like that. I'm going to ask you to meditate on that this evening. Peter by the Sea of Tiberias. I think it's even worse with Peter. He's not giving up on the community. He's giving up on himself. Hindi masyadong nakabawi ng tao to. Wala na siyang mukhang ihaharap sa Panginoon. Sumumpa-sumpa na siya. Tapos yung nagkatataan itinatwa ang Panginoon. At wala man siya nung sandaling yun. Sisilip-silip mula sa malayo. Ang tapang niya, ang lakas ng loob, pero nung kumprontahin siya ng isang katulong na babae, nervous niya, tinakwa niya ang Panginoon. Ay hindi niya mapatawad ang sarili niya. Mas masakit yun. Mas masakit doon sa gumibak ka sa kasamahan mo. May mas masakit pa doon, gumibak ka sa sarili mo. Kaya nung nagpakita ang Panginoon, hindi siya excited. It is the Lord, ang sabi ng beloved disciple. Anong ginawa niya? Lumundag sa tubig. Gustong itago ang pagmumukha niya. Hinihiya siya. Parang pag-uulit kung leave me, Lord, I'm a sinful man. Lumayo ka, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat. I'm not your man. Huwag ako. Nahina lang ako. Pero, the Lord did not give up on him. And then later on, he was being fed like a lamb. You know, that story is not about the resurrection of Jesus. It's about the resurrection of Peter. Siya ang binubuhay na muli ng Panginoon. And so you see, from the very start, we were threatened. The community was threatened by the splitting up. Pagkakawatak. Nanganganib na magkawatak ang sambayanan ni Kristo. In 2007, I remember, I was invited by the United Church of